Nag-solo hike ako sa Mount Anabu para kahit sandali makatakas sa realidad. Habang paakyat ng bundok, nakasalubong ko ang 3 tao na pababa na matapos ang kanilang day hike. At ako naman, narating ko ang tuktok mga bandang 4:00 na ng hapon. Inaasahan kong may iba pang grupong mag-overnight sa campsite. Pero laking gulat ko nang makita kong wala pa akong ibang kasama roon. Ako lang ang tao sa buong lugar. Bago bumaba sa campsite, dumaan muna ako sa summit. Umupo ako roon ng ilang sandali para magmuni-muni at namnamin ang tahimik na tanawin. Makalipas ang ilang oras, bumaba na ako sa campsite at itinayo na ang aking tent. Inayos ko ang mga gamit ko sa loob at inilabas ko na ang inorder kong pagkain mula sa McDonald's. Bandang 5:30 PM, natapos na akong kumain. Umaasa pa rin akong may iba pang aakyat at magka-camping ng gabing yon. 6 PM. Pagkatapos kong maghilamos, pumasok na ako sa tent. Nagsimula ng lumamig ang hangin. Maingat kong isinara ang zipper ng pinto hanggang sa dulo. Ayokong may makapasok na ahas o anumang hayop habang natutulog ako. Nahiga na ako at nag-scroll na muna sa cellphone ko hanggang hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil sa lamig. Pagmulat ko, napansin kong bahagyang nakabukas ang zipper ng pinto ng tent. Doon pumapasok ang malamig na hangin. Napakamot ulo ko nun. Sigurado kasi akong isinara ko yun ng maayos bago ko nakatulog. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng tent. Sapat lang para makasilip sa labas. Binuksan ko ang headlamp at sinuyod ng liwanag ang paligid. Tahimik ang buong campsite. Wala akong nakitang anumang bakas na may iba pang taong nagkampo roon, maliban nga lang sa akin. Medyo kinabahan na ako nun. Hindi ko talaga inaasahan na ganoon kadilim sa bundok kapag gabi na. Habang nakasilip sa labas, may kakaiba akong pakiramdam. Parang may matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Agad ko nang pinatay ang headlamp ko. Isinara kong muli ang pinto ng tent. Para makasiguro, inikutan ko ng manipis na paracord yung pull tab ng zipper. Pagkatapos ay itinali ko yun sa bag ko. Para kung sakali mang may magbukas noon mula sa labas, ay mararamdaman ko kaagad. Nang tignan ko ang oras sa cellphone ko, 10 PM na. Nagbasa na muna ako ng mga text message at muling nag-scroll sa Facebook hanggang sa muli akong antukin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog na noon. Bigla akong nagising. May narinig akong babaeng umiiyak. Parang malapit lang ito sa akin. Para bang nasa labas lang ito ng tent ko. Nakiramdam at pinakinggan ko ito ng maigi. Tumagal iyon ng ilang minuto. Pagkatapos noon, narinig kong tila dahan-dahang naglalakad palayo yung babae habang patuloy pa rin ang pagikbi niya. Unti-unti na ring humina ang tunog hanggang sa tuluyan na nga itong nawala. Sa sobrang takot ko, hindi ako makagalaw. Nakahiga lang ako noon. Inihintay na tuluyang mawala ang boses. Pakiramdam ko noon, para bang naparalisa ang buo kong katawan. Nang silipin ko kung anong oras na sa cellphone ko, eksaktong 12:00 ng hating gabi. Tahimik na ulit ang paligid. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka mga hikers lang yun na dumating nang hindi ko namamalayan. Baka may babaeng umiiyak talaga kasi may nangyari sa grupo nila. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Wala kasi akong nakikitang kahit katiting na liwanag mula sa labas. Kung may ibang campers, dapat may flashlight, headlamp, o ilaw ng tent na maaaninag ko rin mula sa tent ko. Pero wala Purong kadiliman lang ang nasa labas. Ayoko rin namang buksan ang tent ko. May kung ano kasing nagsasabi na wag. Nanatili akong nakahiga, nakikinig at nakikiramdam lang sa paligid. Ilang sandali pa, may narinig naman akong mga yabag. Papunta ito sa tent ko. Dahan-dahan,
pagkatapos ay titigil. Mananahimik ang paligid. Lilipas ang ilang segundo, maririnig ko na naman yung mga yabaga para itong paikot-ikot sa campsite. Nanlamig ang buo kong katawan. Kung totoo ngang may taong naglalakad sa labas, bakit wala siyang ilaw? Napakadilim nga doon sa bundok. Walang flashlight, walang headlamp, walang kahit anong liwanag. Pero malinaw na malinaw kong naririnig yung mga hakbang. Lalo pa akong kinilabutan nang maalala ko na kanina lang bahagyang nakabukas ang zipper ng tent ko. Kahit sigurado naman akong isinara ko yun. Natigilan ako nun. Mas nakiramdam pa sa paligid. Naghintay lang ako. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na rin naman yung yabag. Akala ko tapos na, pero nagkamali ako. Narinig ko na naman yung pag-iyak ng babae. Pero sa pagkakataong ito, para bang palapit na ito ng palapit. Para ba itong nakaupo na sa loob ng tent ko? Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Palakas ng palakas yung pag-iyak. Pakiramdam ko, ilang hakbang na lang ang layo niya mula sa akin. Pagkatapos, biglang huminto ang pag-iyak. Napalitan ito ng tawa. Hindi ko maipaliwanag yung tawa na yun. Hindi ito normal. Hindi ito yung tunog ng taong masaya. Sa sobrang takot, napaiyak na rin ako. Makalipas lang ang ilang segundo, bigla ring nawala yung pagtawa na yun. Muli na namang umalingaw-ngaw ang katahimikan ng paligid. Mahigit 2 oras na nakaupo lang ako sa loob ng tent ko. Walang imik, basta nakikinig lang. Nakikiramdam, naghihintay kung may susunod pa bang mangyayari. Maya-maya lang noon, nahiga na ulit ako at nakatulog na. Kinabukasan, nagising ako ng mga bandang 6:00 ng umaga. Pero halos 1 oras pa akong nanatili muna sa loob ng tent ko bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. 7 a.m. Binuksan ko na ang tent. Wala akong nakitang ibang tent. Wala akong nakitang ibang tao. Ako pa rin mag-isa ang nandoon sa campsite. Napakaraming tanong na pumasok sa isip ko nun. Kung sino ba yung babaeng narinig kong umiiyak kagabi at nasaan na siya? Paano siyang nakalakad sa gitna ng napakadilim na bundok nang hindi man lang gumagamit ng ilaw? At kung may kasama siya, bakit wala akong nakitang kahit isang bakas man lang sa campsite? Hindi ko na hinanap ang sagot. Mabilis na akong nagligpit nun at halos patakbo nang bumaba ng bundok para makabalik na agad sa sibilisasyon. Hindi na ako bumalik sa Mount Anabu matapos ng gabing yon. At simula noon, hindi na rin ako muling nag-solo hike o nag-solo camp sa kahit na anong bundok. Pasensya na kung wala akong maibibigay na paliwanag sa nangyari. Maraming nagsasabi na sana raw lumabas ako ng tent para nakita ko kung sino yon. Pero nung gabing yun kasi, mas pinili kong manatili sa loob. Mas pinili kong manatiling ligtas. Kung duwag man ang tingin sa akin ng iba, okay lang. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang isang tanong. Paanong may nakapaglalakad sa bundok sa gitna ng napakadilim na gabi nang walang kahit katiting na ilaw? At iyon ay habang umiiyak, pagkatapos maya-maya'y tatawa. Madalas kaming bumiyahe ng asawa ko papuntang Bicol. Taga-Albay kasi ang pamilya niya. Madalas na nag-eeroplano kami papunta at pauwi dahil mas mabilis ang biyahe nun. Pero isang beses, napag-usapan namin na subukang mag-bus pauwi. 12 to 13 hours daw ang biyahe papuntang Bicol. Kaya night trip ang napili namin para makatulog sa bus. At paggising, siguradong nasa Bicol na kami. Patay ang ilaw sa bus.
Siguro para madaling makatulog ang mga pasahero. Kaya pag upo pa lang namin, sumubok na agad kaming matulog. Nakatulog agad ang asawa ko. Ako mga 1 oras pa siguro bago ko dinatnan ng antok at nakaidlip. Di ko alam kung ilang oras na akong nakakatulog nun. Pero nagising ako nung naramdaman kong may sumisiksik pa sa akin. Ang asawa ko. Nasa may window side kasi ako at siya naman ay nasa side ng aisle. Hindi ko na siya pinansin kasi malamig din nun kaya pabor sa akin yung pagsiksik niya. Nakabalik din naman ako sa pagtulog agad. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang lumipas nun. Pero nagising na naman ako dahil mas lalo siyang sumisiksik sa side ko. Medyo nainis na nga ako nun kasi siksik na talaga ako nun sa bintana. Pag-ayos ko ng upo para sana sabihan siya, napansin ko na gising pala siya. Kaya tinanong ko kung ano bang trip niya. Pero umiling lang siya at ang sabi niya, nilalamig daw siya. So hindi ko na ulit pinansin. Umayos ako ng pwesto. Pero habang nag-aayos ako, napansin ko na may mga ilang taong nakatayo sa gitna ng bus. Mga 5 o 6 siguro yun. Akala ko nung una, baka napuno yung bus habang natutulog ako. Pero mababaw lang naman ang tulog ko. At sigurado kung hindi ko naramdamang huminto yung bus para magsakay ng pasahero. Takang-taka talaga ako nun. Kaya naman tinanong ko na rin yung asawa ko kung kanina pa bang may mga nakatayo sa gitna. Pero sinabihan niya lang ako na wag ko na lang daw tignan. Pero ewan ko ba, sobrang bothered ako ng time na yon. Umayos na lang ako ng pwesto ko. Sumubok na muling makaidlip. Pero hindi na ako makatulog. Kaya naman tumingin na lang ako sa labas. Ang tagal kong nakatingin sa labas nun bago ko napansin yung mga refleksyon sa salamin. Doon na nga ako kinilabutan talaga. Kasi walang refleksyon sa salamin yung mga taong nakatayo sa gitna. Naramdaman ko na naman na umusog pasiksik sa akin yung asawa ko. Siguro dahil mayroong nakatayo sa gilid niya at nakaharap sa amin. Ang mas weird pa doon, hindi ko kita yung mukha nila. Basta para lang silang mga anino doon sa gitna na nakatayo. Napapikit na lang tuloy ulit ako. Nakaidlip naman ako. Pero nung naramdaman kong huminto at bumukas ang ilaw, tinignan ko kung nandoon pa yung mga taong nakatayo sa gitna. Wala na sila. Parang doon lang din nag-relax ang asawa ko. Lumabas kami at nagkape. Tapos sinabi niya sa akin kung bakit siya siksik ng siksik sa akin. Kasi daw pala, siksik din ng siksik sa kanya yung anino sa kilid niya. Tapos ang lamig-lamig pa daw, bukod sa lamig ng aircon. Hindi talaga ako makapaniwala na naranasan ko to. Hindi na ulit kami umulit sa bus. Yung pag-uwi namin, nag-eroplano na lang ulit kami. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat. Tawagin mo na lang akong Rhea. Noong second year college ako, sumali ako sa isang outreach program ng school namin sa isang liblib na barangay sa Isabela. 3 araw kaming tumulong sa pagpipintura ng daycare, nabigay ng school supplies at nagsagawa ng medical mission kasama ang ilang mga volunteers. May isang lumang bahay na halos katapat lang ng barangay hall. Wala nang nakatira roon, nakasarado ang lahat ng bintana at halos matakpan na ng gumagapang na halaman ang pader ng bahay na yon. Sabi ng mga organizers, wag na lang daw kaming lumapit dahil delikado na ang struktura ng bahay na yon. At syempre, doon pa kami na curious. Nung hapon ng ikalawang araw, habang nagpapahinga ang iba, naglakad-lakad kaming 4 sa paligid. Hindi kami pumasok sa bahay. Umikot lang kami sa bakuran. Sa ilalim ng isang tumbang puno, may nakita akong singsing. Hindi ko alam kung saan yun gawa, pero nagandahan ako kaya pinulot ko. Souvenir ba? Mahilig kasi talaga akong mag-uwi ng mga souvenirs mula sa mga lugar na napupuntahan ko. Pero pagbalik namin,
nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing uuwi ako sa apartment namin, bukas ang isang pinto sa loob kahit alam kong isinasara ko yun bago umalis. Kaming dalawa lang ng mama ko ang magkasama sa bahay at bihira pa kaming magkita dahil na nga rin sa trabaho niya. At minsan naman, hindi talaga siya umuuwi. Meron kasi siyang boyfriend na inuuwian. Di yun na nga, meron kaming isang maliit na kwarto na ginawa naming storage room. Hindi siya madalas na mapuntahan o pasukin, kaya palagi itong nakasara lang. Walang doorknob ang pinto na yon. Ang meron lang yung dekawit na lock. Kaya kapag nakikita kong nakabukas yun, nagtataka talaga ako. Nung una pa nga, naiisip kong si mama lang yun. Baka hindi lang niya naisasara ng maayos. Pero kasi may mga pagkakataon na nakikita kong nakabukas yun kahit ilang araw na ding hindi umuuwi yung nanay ko. Tapos sigurado pa ako na hindi rin ako pumasok doon. Eto na, isang beses, bigla kong naalala yung singsing na napulot ko. Hinanap ko yung mga gamit na dala ko noong outreach. Pero hindi ko talaga makita. Ilang beses ko pang dinouble check kung saan ko inilagay. Pero wala. Tinanong ko rin noon si mama na baka may nakita siyang singsing sa mga nilabhan niyang gamit ko. Pero wala din naman daw. Halos balik na rin ko na nga yung mga gamit ko sa kwarto Pero hindi ko talaga yun nakita. Kaya naman sinukuan ko na yun at nakatulog na lang din ako sa pagod. Para na rin kasi akong nag-general cleaning noon, kaya mabilis akong nakatulog. Nagising na lang ako nung madinig kong may nagbukas ng pinto ng kwarto ko. Saktong napatingin naman ako doon at nakita kong sumilip si mama. Pero wala naman siyang sinabi. Parang tinignan niya lang ako tapos lumabas din. Naisip ko, baka hindi niya napansin na gising na ako, kaya wala siyang sinabi. Kaya naman bumangon na rin ako doon. Nadama ko agad yung lagkit ng katawan ko. Kaya naman dinampot ko na yung tuwalya ko at lumabas na. Unang hinanap ng mata ko ang nanay ko syempre. Kasi ilang araw na rin siyang hindi nakakauwi nun. Pero wala siya. Napansin ko na naman na bukas na naman yung pinto ng storage namin. Kaya naman nilapitan ko yon at isinara. Sabay tawag ko ng malakas kay mama. Pero wala namang mama na sumagot. Sa pagtataka, nilibot ko yung bahay. Hinanap ko si mama pero wala talaga siya. Kaya naman naligo na muna ako. Kasi naisip ko na baka lumabas at may binili lang. Natapos na akong maligo pero wala pa rin si mama. Kaya ang ginawa ko tinawagan ko na siya. Sinagot niya naman agad yung call ko. Kaya natanong ko kung nasaan siya. Nagtaka ako sa isinagot niya. Kasi ang sabi niya, hindi pa raw siya uuwi. Baka daw sa linggo na siya makauwi. Dahil may lakad pa daw sila ng boyfriend niya. So napatanong na ako kung hindi ba siya umuwi ng bahay ngayon. Kinilabutan ako sa sagot niya. Hindi daw. Dahil nasa Batangas daw sila ng boyfriend niya. Sakto pa nun na biglang may nag-ingay sa labas namin. Nagpaalaman na kami ng nanay ko at tinignan ko kung ano yung ingay na nadinig ko. Tapos doon ko nakita na nagkalat yung lagayan ng skincare ni mama. Sobrang nawirduhan ako nun. Kasi parang wala namang dahilan para magalaw siya doon. Fast forward, nag-order na lang ako ng dinner ko sa Grab. Dahil hindi ko feel na magluto. Sobrang nagtataka ako sa mga pangyayari sa bahay namin na hindi naman nangyayari noon. Ang feeling ko noon parang may kasama ako sa bahay kahit wala naman talaga. Napapaisip rin ako kung namalikmata lang ba ako nung nakita ko si mama na sumilip sa kwarto ko o ano. Since ayokong mag-isip ng nakakatakot, hinayaan ko na. At eto na nga. Pagkadating ng Grab, di lumabas na ako para kunin yung order ko. Nakabukas lang yung pinto ko habang binibilang ni Kuya Grab yung bayad ko. Nung okay na at na-check ko na rin yung order ko, bigla ba namang sumara ng malakas ang pinto. Dalawa kaming nagulat ni Kuya Grab. Tapos biglang sabi niya, grabe naman daw si ma'am, galit agad. Di napatingin ako sa kanya kasi naisip ko,
na baka hinangin lang kaya sumara ng malakas. Tapos ganun yung sasabihin niya. Kaya sabi ko sa kanya na wag niya kako kong takutin dahil wala akong kasama sa bahay. Parehas kaming natigilan nun sa isa't isa. Bago siya nagpaalam na sisibat na raw siya. Pero tinanong ko muna siya kung seryoso baka ako na may nakita siya. Meron daw. Babae. Mula pa lang daw paglabas ko ng pinto ay nakasilip na yun sa amin. Sa sobrang takot ko nun, kumatok na lang ako sa kaibigan ko na kapitbahay lang din namin sa harap at doon na lang ako nagpalipas ng gabi. At nung mga sumunod na araw ay nagpasama ako sa kaibigan ko sa bahay. Hanggang sa makauwi na nga si mama. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Tapos ayun na nga, sabi niya, baka daw may sumama sa akin mula sa outreach na pinuntahan ko. Bigla din niyang naalala yung singsing na tinatanong ko sa kanya noon. Kaya sinabi ko rin sa kanya kung saan ko nga ba nakuha yun. Hindi na namin nakita pa yung singsing. Kaya nagpa-bless na lang ulit kami ni mama ng bahay. Hindi ko alam kung anong tumalab sa mga ginawa namin noon. Pero so far, hindi naman na ulit ang mga pangyayari na yon. Elma na lang po ang itawag niyo sa akin. Nang third year high school ako, isa sa mga pinakainaabangan namin noon ay ang retreat sa Baguio. Excited kaming lahat kasi unang beses naming makakatulog ng ilang araw sa isang retreat house kasama ang buong batch namin. Parang Little Something House ang pangalan ng lugar na yon. Nakalimutan ko na. Lumang-luma na yung building. Maraming pine trees sa paligid at kahit katanghalian ay parang may kakaibang bigat sa hangin. Sa kung anong dahilan, ganun yung nararamdaman ko dun. 6 kaming magkakaklase sa isang kwarto. Magkakatabi ang mga kama at may isang malaking bintana sa dulo. Noong unang gabi, pagod kaming lahat dahil sa biyahe, kaya maaga kaming pinatulog. Pagkapatay ng ilaw, iba na agad ang pakiramdam ko, lalong hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ako takot sa dilim, pero parang may kakaibang presensya sa kwarto na hindi kabilang sa amin. Ilang minuto lang ang lumipas, may narinig akong mabagal na tunog ng yabag. Hindi malakas pero sapat para maramdaman mong may naglalakad sa sahig. Inisip ko na baka isa lang sa mga kasama ko sa kwarto ang bumangon para magbanyo. Pero kasi parang paikot-ikot lang sa kwarto yung naglalakad. Minsan pa nga parang nasa malapit lang sa paanan ng kama ko. At minsan naman nasa may bandang ulo ko. Nakapikit lang ako noon. Pinipilit kong hindi dumilat kasi medyo natatakot na ako nito. Maya-maya, naramdaman ko na parang may nakatayo sa tabi ko at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras akong ganun. Basta pakiramdam ko, iyon na ang pinakamatagal na gabi na naranasan ko. Kinabukasan, wala akong pinagsabihan ito. Pero napansin ko na parang tahimik din ang iba kong kasama. Para bang pare-pareho kaming nagpapakiramdaman. Pero walang direktang nagtatanong kung may naramdaman ba ang iba. Normal naman ang naging araw namin noon. Nakatapos naman kami ng activity. At pagsapit ng gabi, halos ayaw ko nang bumalik sa kwarto namin. Pero wala naman akong choice. Kumpleto kami sa loob at nagpapahinga na. Nag-uusap pa konti-konti hanggang sa bigla na lang may narinig kaming nagtilian sa kabilang kwarto. Sabay-sabay kaming lumabas ng kwarto namin at pinuntahan yung kung saan man nanggagaling yung ingay. Nagkakagulo nun sa hallway. Mabilis na nakapunta sa amin yung teacher na naka-assign sa floor kung saan kami. At nakita namin doon ang ilang mga kaklase namin na nag-iiyakan. Nanginginig pa sila sa takot. Hindi namin nalaman nung gabing yun ang dahilan kasi pinapasok na kami ng teachers namin sa kanya-kanya naming kwarto. Pero kalaunan, nung makauwi na kami galing sa Baguio, ay kumalat sa amin ang kwento
May nakita raw silang isang babae sa labas ng bintana. Nakalutang. Hindi raw gumagalaw. Basta lang daw nakatitig sa loob ng kwarto. Ang mas nakapagtataka pa roon, nasa second floor yung kwarto namin at wala namang pwedeng tapakan sa labas. Naniniwala ako sa kwento nila kasi unang dating pa lang namin doon, iba na talaga ang pakiramdam ko. Lalo na kapag sumasapit ang gabi at patulog na kaming lahat sa kwarto namin. Hanggang ngayon, hindi ko ito makalimutan. Ibang kilabot talaga ang ibinigay sa akin ng retreat house na yon sa Baguio. Hello Sir Kira, kumusta po kayo? Gusto ko lang din magbahagi sa inyo ng kwento. Tawagin niyo na lang po pala akong City. Noong 4th year college ako, sumama ako sa 6 kong kaklase sa isang overnight retreat sa isang lumang bahay sa Tanay. Requirement kasi yon sa isang subject namin, kaya napilitan din akong sumama kahit hindi ako mahilig sa mga group trip. Bale, 7 tao kaming lahat nun. Ang bahay na tinuluyan namin ay dating rest house daw ng isang dating artista. Hindi na gaanong naaalagaan, pero pwede pa rin namang puntahan. Malawak ang bakuran at napapalibutan ng mga puno. Meron itong lumang gazebo sa likod at may isang fountain sa gitna na hindi na pinapagana. Dahil sa kaunti lang ang kwarto, nagdesisyon ng iba na magsiksikan na lang sa 2 silid. Ako naman ang kumuha sa maliit na kwartong nasa dulo ng 2nd palapag. Tahimik doon at may sariling bintana na nakaharap sa likod ng bahay. Mas gusto ko lang din kasi talagang mapag-isa. Maghapon kaming gumawa ng activities noon at group work. Pagsapit ng gabi, nagluto lang kami ng instant food at naglaro ng baraha sa sala. Medyo malamig din ang panahon noon, kaya isa-isa nang inantok ang mga kasama ko. Bago ko umakyat sa kwarto, lumabas muna ako sa veranda. Mula roon, tanaw ang likod ng bahay. Napansin ko agad ang gazebo dahil may biglang gumalaw doon. Walang ilaw doon, kaya hindi ko masigurado kung anong anino yung gumalaw doon. Hindi ko na lang pinansin, pumasok na lang ako sa kwarto at nahiga na. Akala ko nga noon mabilis akong makakatulog dahil panay na ang hikab ko nung nasa baba pa lang ako. Pero hindi ako makatulog. Parang may kakaiba kasi dun sa bahay. Pero naisip ko naman na baka namamahay lang talaga ako, kaya ganun ang pakiramdam ko nun. Hindi naman nakakatakot yung pakiramdam, pero masasabi kong may kakaiba talaga. Madaling araw na nung makatulog ako, pero nagising din agad ako dahil sa ingay sa labas ng kwarto. Naakala ko pa papunta sa kwarto ko. Kaya medyo nag-expect ako na may kakatok sa pinto ko. Pero ilang sandali pa, wala namang kumatok. Pero nandoon pa rin yung ingay na para bang may naglalakad sa hallway sa labas. Pero tinalikuran ko na rin yun at sumubok na bumalik na sa tulog. Pero paulit-ulit silang dumadaan sa tapat ng pinto ko. Parang pabalik-balik na hindi ko maintindihan. Lalapit tapos lalayo. Ayoko sanang bumangon, kaso naiinis na rin ako dahil sa ingay nilang pabalik-balik. So bumangon ako at binuksan ang pinto. Walang tao. Tahimik ang buong pasilyo. Nakapatay ang lahat ng ilaw, maliban sa maliit na bumbilya sa hagdan. Babalik na sana ako sa kama ko nang bigla akong mapatingin sa dulo ng koridor. May isang taong nakatayo roon, nasa tapat ng bintana. Likod niya ang nakaharap sa akin. Matangkad siya at sobrang payat. Hindi ko maaninag yung damit niya dahil nga madilim doon. Pero sigurado ako na hindi siya isa sa mga kasama ko. Ilang segundo akong nakatingin lang doon. Hindi siya gumagalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan ko nang isinara ang pinto ko. Hindi ko na sinubukang alamin kung sino yun. Kinabukasan, wala akong nabanggit sa mga kasama ko. Ayoko rin namang isipin nilang nananakot ako
Natapos ang retreat, nagligpit na kami ng mga gamit. Habang hinihintay ang van na susundo sa amin, naisipan nilang mag-picture-picture. So nakauwi naman kami ng maayos. Pero kinabukasan sa school, may isa kaming kagrupo na hindi nakapasok. Mataas daw ang lagnat. Pagkalipas ng ilang araw, yung isa naman. Pagkatapos ay yung isa na naman. Hindi naman namin inisipan ng kung ano yon. Pero nung magkasakit na nga itong pangatlo, naisipan na naming dalawin yung mga kagrupo naming hindi pa rin nakakapasok. Awa naman ng Diyos, yung unang nilagnat nagpapahinga na lang at makakapasok na raw kinabukasan. Ibinalita namin sa kanya na nilagnat din yung dalawa pa naming kagrupo at hanggang nung araw na yon hindi pa rin nakakapasok. Natahimik siya saglit. Sa kanya sinabi na kaya daw talaga siya gumaling ay nagpagamot siya sa albularyo. Meron daw kaming nagambala doon sa pinuntahan namin. Kaya baka daw ganoon din ang nangyari doon sa dalawa naming kaklase. Hindi naman kami nagdalawang isip at agad na naming pinuntahan yung bahay ng dalawa. Pare-pareho kaming nagdadalawang isip kung papaano naming sasabihin yung tungkol doon sa sinabi ng isa. Kasi syempre, hindi naman lahat naniniwala sa albularyo, faith healer, engkanto, lamang lupa at kung ano-ano pa. Pero buti na lang yung isa naming kaklase natural na madaldal. Kunwaring nagkukwento na lang siya tungkol doon sa ginawa ng isa para lang magka-ideya sila sa pwede nilang gawin. Kumbaga, ibinigay na lang din namin sa kanila yung desisyon kung magpapaalbularyo sila o hindi. Long story short, nagpaalbularyo din yung dalawa. Dahil talagang meron kaming nagambala sa lumang rest house na yon. Isa lang ang lumabas sa tawas ng albularyo. Isang matandang lalaking payat at sobrang tangkad. Kinilabutan ako nung matinig ko to sa kanila dahil iyon mismo ang nakita kong nakatayo sa dulo ng koridor nung magising ako ng madaling araw. Unang beses kong bumiyahe mag-isa papuntang Baguio. Ako lang mag-isa dahil hindi nagtugma ang schedule namin ng mga kaibigan ko. Wala akong masyadong itinerary nun. Ang plano lang magpahinga, magpalamig at maglibot. Tanghali na akong dumating at dahil weekend kinabukasan halos puno na ang mga hotel na una kong pinuntahan. Kaya nung makakita ako ng bakante hindi na ako nagdalawang isip pa. Hindi naman na masama yung napuntahan ko. Maliit lang yung kwarto pero para sa akin, sakto lang yun. Dahil wala naman akong balak na magstay lang doon. Plano kong gumala sa buong Baguio at uuwi lang ako kung magpapahinga o matutulog na. Wala naman akong naramdamang kakaiba. Pagkaayos ko pa lang ng mga gamit ko, dinala ko lang yung maliit na bag ko. Pagkatapos ay lumabas na ulit ako para maglibot-libot sa malalapit. Hapon na nung bumalik ako sa inn. Nag-early dinner na rin ako nun, kaya pahinga na lang talaga ang gagawin ko doon. Diretso tulog na nga rin ako pagkarating ko ron. Hindi ko na rin nagawang magkumot kasi mainit pa ang pakiramdam ko. Bandang 10:00 nang magising ulit ako't makaramdam ng pag-ihi. Pagtayo ko, diretso lang agad ako sa CR. Nagising ang diwa ko sa lamig ng tubig. Kaya pagkatapos ko doon, didiretso na lang sana ako sa higaan ko ulit at magtatalokbong ng kumot. Pero habang inaayos ko yung kumot, bigla kong nakita sa peripheral view ko ang isang bulto na parang katawan na malapit sa bintana. Hindi ko lang pinansin. Ayokong mag-confirm na may kakaiba sa loob ng kwarto ko. Basta minadali ko ng mahiga at magtalokbong ng kumot. Pero sa loob-loob ko, dasal na ako ng dasal. Nagsalpak din ako ng earphone sa tenga ko. Nakinig ako ng Christian songs hanggang sa marilax ako at makabalik na sa tulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagayos ng sarili. May mga plano na akong puntahan nun at isa na nga doon ang Laperal White House. Hindi ako pumasok doon
Tinignan ko lang siya mula sa labas. At talaga palang may kakaibang bigat ang lugar. Mararamdaman mo rin eh. Minsan bibigat na parang manlalaki ang ulo mo. Tapos maya-maya, biglang yung bigat nasa balikat mo na. Nagpicture lang ako ng konti. Tapos umalis na rin ako agad. May iba pa akong mga pinuntahan nun. Skip ko na lang since wala naman masyadong nangyari. So pagbalik ko ulit sa kwarto ko, nahiga na lang ako agad. Pagod na pagod ako sa haba ng mga nilakad ko. Nakatulog din agad ako nun, pero sobrang babaw lang. Damang-dama ko talaga sa loob ng kwarto na mayroon akong kasama, na mayroong nakatingin sa akin. Nun ko palang naalala yung nakita ko sa peripheral vision ko noong unang gabi ko roon. Hindi ako makagalaw nun sa pwesto ko kasi natatakot na talaga ako nito. Naglakas loob na lang akong gumalaw noong giniginaw na talaga ako. Kinuha ko yung kumot sa ulunan ko nang walang dilat-dilat. Binuklat at ibinalot ko yun sa sarili ko nang hindi dumidilat. Pagkatapos ay tumagilid na ako. Tumalikod ako dun sa kung saan ko nararamdaman yung parang may nakatingin sa akin. Na parang wrong move pa nga. Kasi pagkatagilid ko, biglang may aninong tumakbo sa kung saan ako humarap. Napadasal agad ako sa isip ko. Hindi ko alam kung paano kong nalagpasan yung gabing yon. Pero hindi na ako gumalaw pa nun sa pwesto ko. Kahit noong magising ako kinabukasan ng umaga, nakatagilid pa rin ako. Pagkatapos talaga nun, nag-check out na ako dun. Bale, kumain na muna ako ng free breakfast nila dun bago ko tuluyang nag-check out. At talagang nagulat ako nung kausapin ako saglit ng isang staff nila na babae. Sinabihan niya ako na sunugin ko daw yung damit na suot ko kahapon dahil may sumama daw sa akin pabalik mula sa kung saan man ako nagpunta. At syempre dahil nga naramdaman ko na yun nung gabi, naniwala ako sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kaya ako pwedeng magsunog. Tinulungan naman niya ako. Ayoko naman din kasing umuwi na may nakasunod pala sa akin. Laking pasasalamat ko talaga dun sa staff kasi sinabihan niya ako. Kasi kung hindi niya yun ginawa, malamang ko ba may kasama pa akong uuwi sa bahay nang hindi ko man lang alam. Hi po sa inyo. Natagalan ng pag-send na ito. Naging busy kasi at nagsimula na naman ang school ni Jeddah. Hello Sir Kira at sa mga masugid mong kiraras. Suki po ulit. Kakapakinig ko lang nung last story ko today. Balik loob sa horror at hindi makatulog ng hindi nakakapakinig. Sa nag-comment po sa story ko na pista sa Barrio 5 na ang sabi ay dapat hindi na daw kami tumuloy sa baryo ng mga aswang. Yun po talaga dapat ang balak namin. Pero ayon na rin sa tito Teban ko, kung nagpumilit daw kaming bumalik ng araw na yon, baka daw sa daan pa lang ay kinatay na kami ng mga aswang. So proceed na po tayo sa bagong kwento ko. October 2015, nagkaroon ng team participation visit ang supermarket na pinagtatrabahuhan ko. Ang team visit namin ay by group. Mula sa managers, regulars, checkout team, selling area at fresh team. So ang ginawang plano ni area manager ay magkakaroon ng 1-week duty sa branch ng supermarket sa buong Luzon. So kaming mga regulars ang may power na pumili ng members na kasama namin. So sino pa ba ang pinili ko? Di syempre yung team survivors na sina Ethan, Hana, Shanen at Melay. Since kailangan ng 6 sa grupo, isinadjust ni Ethan ng bagong partner niya sa RDU na yun na lang daw ang isama namin. Inirereto niya nga sa akin yun, pero since nagluluksa pa talaga ang puso ko nun, deadma lang. Tawagin na lang natin siyang Daniel. Since mabait si Daniel at palabate, pumayag na din kami. So fast forward, na-assign kami sa branch ng Tagaytay. Bongga, madaming tourist spots kaya lahat kami excited.
Provided nga pala ng supermarket yung transient house na tutuluyan namin doon. Araw ng linggo namin piniling magbiyahe. Swerte na lang na may sasakyan si Ethan, kaya hindi na kami napagod pa sa pagkukommute. 3 PM nang dumating kami, kaya merienda agad ang inasikaso naming bilhin. 2 palapag ang transient house na tinuluyan namin doon. 3 ang kwarto. So kami ni Hana ang magkasama sa isa. Si Melay at Shanen sa katabi naming kwarto. At sa dulong kwarto naman sina Ethan at Daniel. Pagpasok sa bahay, agad na natigilan si Daniel na parang ang bigat daw ng aura. Napapalatak pa siya nun. Nagsalita din si Melay. Sinaway niya si Daniel na wag daw manakot. Si Hana naman lumapit sa akin. Kumapit. Gets ko na agad ang nararamdaman niya. Gusto niyang magtanong kung anong nararamdaman ko. Kakaiba man ang pakiramdam ko sa lugar, hindi ko ipinapakita sa kanya yon. Ngumiti lang ako at umupo agad sa couch na naroon. Sa pagpasok ng bahay, agad bubungad ang hagdan sa bandang gilid ng pinto sa may bandang kaliwa. Sa kanan ay yung living room na may maliit na flat screen TV. Kita din sa pagpasok mo sa pinto ang dining area at sa kanan noon ay merong dirty kitchen. Maaliwalas ang bahay, maliwanag, kaso may mabigat na aura talaga na hindi ko maipaliwanag kung ano. Monday morning nang nag-duty kami. Tulad ng unang pagtatrabaho namin, para din kaming nagtitraining na itinutur kami sa kabuuan ng supermarket na yon. Mga 30 minutes din kaming naglilibot. So by 10:30 AM, naka-duty na kaming lahat. Si Ethan at Daniel sa RDU. Bale since visit lang naman yon, observers lang kami sa mga trabaho namin. So lookout lang kami. Tuwing Monday kadalasan ng mga delivers. Kaya ako, si Ethan at Daniel ay magkakasamang nag-observe sa RDU. So ipinasok na yung mga items na kailangan kong i-check. Since nagtugma naman ang tali, ay kailangan ko namang obserbahan ang pagkakamada sa pinaka-warehouse nila. So ako na lang mag-isa ang tumaas nun, kasama ko ang mga nagbubuhat. After maikamada ang mga items, umupo na muna ako sa computer. Nag-type para ma-register yung barcodes ng bagong products. Tinulungan ko na yung assistant manager din na kasama ko, since marami yun. So habang nagkukwentuhan kami at ini-scan yung barcodes, napalingon ako sa pinakadulong warehouse. May nakita akong dumaan sa pagitan ng aisle ng diapers at sanitary napkins. Sino yun? Sa isip-isip ko. Kasi bago ka makarating sa pinaka-warehouse, ay kailangan mo munang dumaan sa amin bago ka makapasok doon. At base sa obserbasyon ko kanina, ay wala naman ng ibang tao sa loob ng warehouse. Plus nasa role din naman ng company na after lunch pang pwedeng kumuha ng items yung mga dicer. Naka-blue din yung dumaan na nakita ko. Dark blue. Which is kakaiba. Kasi lime green ang kulay ng uniform ng mga regulars doon. Nawala din naman agad sa isip ko yon. Kasi madaldal yung assistant manager na si Daisy. So fast forward again. Nakauwi na kami. Medyo magaan yung trabaho namin since more on observation lang naman kami doon sa store na yon. Nag-volunteer akong magluto ng hapunan. Sinigang na baboy. So sila, nag-akyata na muna sa kwarto para magpahinga. Si Daniel nagpresenta na tulungan ako. Pumayag din naman ako kasi ayokong magmukhang suplada. Matapos ang mahabang katahimikan, habang pine-prepare namin yung lulutuin, nagsalita si Daniel. Alam mo ba ma'am, may nakita akong nakakulay blue sa warehouse kanina. Yung parang uniform natin. Pero 'di ba, lime green sila? Kaya bakit kaya may nakakulay blue doon? Hindi ko nga rin alam Nakita ko rin yun. Pero hindi ko na lang binigyang pansin. Ang daldal kasi ni Daisy Sagot ko na lang sa kanya. Pero naalala ko rin kung gaano kabigat yung naramdaman ko nung nakita ko yun. Parang yung mga pinagdaanan ko nung nakakita ako ng hindi pangkaraniwan. Mahabang katahimikan ulit ang dumaan hanggang sa may lumagabog sa labas ng pinto sa may kusina
May laundry area din kasi doon. Parang may nambato. Lagabog talaga sa pinto, kaya parang ang laking bato nung ibinato doon. So binuksan agad ni Daniel yung pinto para i-check kung ano nga ba yun. Uy, may bato ah. Ang laki nito. Ani Daniel. Sabay dampot sa bato, no, kasing laki ng kamao ng bata. Napatayo na din ako noon. Sinuri ko ang kapaligiran. Nagtaka ko kasi sinong mambabato doon. Bukod sa may net na harang sa pinakataas ng laundry area, wala pang space doon na maaaring lusutan ng kahit na sino na para lang mambato. Inaya ko nang pumasok noon si Daniel at sinabi kong isara na yung pinto. Matapos namin kumain, si Hana at Melay naman ang nagpresentang maghugas ng pinggan. Si Sheena naman ang nagwalis at si Ethan umalis para bumili ng gamot. Masama daw kasi ang pakiramdam ni Hana. So ako naman, nag-FB na lang muna ako sa may terrace sa taas habang humihigop ng mainit na kape. Medyo na-bored ako noon sa pag-Facebook kaya binuksan ko ang Blue App ko noon. Bago pa lang yun kaya mas marami pang sale noon. Kaya habang nagbabrowse ako ng mga relo, nawala sa pansin ko ang kapaligiran. Malamig ang hangin noon. Pero nagulat na lang ako nang makaramdam ako ng mainit na hininga sa batok ko. Nakapuyod kasi ang buhok ko noon, kaya damang-dama ko yun. Napatindig ako bigla sa kinauupuan ko. Napalingon ako pero wala naman akong nagisnan. Daniel, huwag kang manakot sasampigahin kita. Yun na lang yung una kong nasabi noon. Medyo may pagkapilyo kasi tong si Daniel. At kanina habang kumakain kami, kinuwento niya sa mga kasama namin yung about sa bato na nakita nga namin doon sa labas ng laundry area. Humimig pa siya na nananakot nun. Kaya akala ko talaga si Daniel yung nasa likod ko. Pero kung siya yun, napakabilis naman niyang magtago at mawala. Nung maramdaman ko yun, lumingon naman agad ako. Medyo naaninag ko pa nga siya. Medyo dim kasi ang ilaw sa may bandang likod ko. Sinilip-silip ko pa ulit ang loob ng bahay kung naroon pa si Daniel. Pero hindi ko na siya nakita. Muli akong napaiktad nung may sumitsit naman sa may bandang likod. Sabay may babaeng tumawa. Yung parang sumabay sa hangin yung tawa niya. So kinilabutan na ako nito. Agad kong dinampot yung mug at pumasok na. Mabilis kong inilak yung glass door at bumaba na sa living room kung saan nandoon yung iba. Nanonood sila ng movie nun. Tulog na ang tatlo sa couch at si Ethan na lang ang gising. Nasaan si Daniel? Loko yun, tinakot ako. Tanong ko kay Ethan. Kanina pa tulog si Daniel, ma'am. Sagot naman niya. Pinagtitripan niyo ako, no? Sabi ko na nagtaas pa ng kilay. Hindi, ma'am. Nung umalis talaga ako, tulog na siya. Umihilik pa nga Sabi ni Ethan. Ihigop pa sana ako ng kape nun. Kaso may nakita akong buhangin sa mug ko. Nakalutang pa yun sa kape ko, kaya napabuga ako. Uy, loko talaga yung si Daniel. Tamoon nilagyan pa ng buhangin yung kape ko. Sabi kong naiinis. Ma'am, tulog na nga yun. Lika, check pa natin. Buhusan mo pa ng kape pag nakita mong gising. Sabi naman ni Ethan. Nang i-check namin si Daniel sa kwarto nila, ay malakas na nga itong humihilik. Tulog na ang loko. So lumabas ako ng kwarto nilang inis pa rin. Kasunod ko si Ethan. Nang may bigla na namang lumagabog sa pinaka-glass door sa taas. Nagulat si Ethan na sumiksik pa sa akin. Sabi ko, klaseng may mga batang nantitrip sa amin. Nasaan na baka ko yung caretaker? Kako i-text niya o tawagan at sabihin na sawayin yung mga nangiistorbo sa amin. Agad namang natawagan ni Ethan yung caretaker at tinawagan nito yung guard ng subdivision kung nasaan yung transient house namin. Makalipas ang 30 minutes, may kumatok ng guard sa amin at inassure na wala naman ng mga kabataan ng mga oras na yon. 3:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako. May kumakatok kasi sa main door ng bahay. Malakas, parang nagmamadali. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pero hindi ako bumaba.
Sinilip ko lang. Agad na nawala yung pagkatok. Parang nakaramdam din na may tao. Kinakabahan man, medyo bumaba pa ako ng hagdan. Sinilip ko ang pinto. Nakaawang yun. Bukas. Natanong ko tuloy ang sarili ko kung naiwan ba namin yung bukas. Ang lakas ng tambol ng dibdib ko nito. Dahan-dahan na akong umakyat nun. Diretso ko sa kwarto nila Ethan at ginising sila. Agad namang nagising si Daniel. Nagulat pa nga siya na nasa loob ako. Hindi ko na nagawang kumatok nun. Kasi kung may nakapasok man, maaalerto pa ito at maaaring saktan kami o kaya bigla na lang tumakas. Sinabi ko sa kanila na bukas yung main door at merong kumakatok kanina. Agad din namang nagising si Ethan nun. Kapit-kapit kaming bumaba ng hagdan papunta sa pinto. Hindi na namin naisip ang magdala ng armas nun. Basta parang ang lakas lang namin noon ay ang isa't isa. Pagbaba nga namin ay bukas pa rin nga yung main door. Pero wala namang tao. Wala din namang ibang pagtataguan doon kung may nakapasok nga. So ichinek na rin namin yung mga kasama namin. Ginising na rin namin sila. Nauna kong ginising si Hana na katabi kong matulog. Sa gitnang kwarto, sina Shannon at Melay. Nagtaka at nagulat kami na wala si Melay sa kwarto nila. Nasaan si Melay? Hindi rin daw alam ni Shannon. Sabay lang naman daw silang nahiga nung matulog. Pero mukha raw nauna siyang matulog dahil nagsiselfone pa raw si Melay nun. Wala din naman daw sa banyo. Bale nasa baba na kaming 5 nito. Sinubukang tawagan ni Ethan yung guard pero nagre-ring lang daw. Walang nasagot. Sabay-sabay pa kaming nagulat at bahagyang napasigaw nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng laundry area. Malakas yun. Parang nagmamadali. Tulad nung narinig ko nung magising ako kanina. Si Daniel ang naglakas loob na magbukas. Hawak niya ang kawali. Handang ipukpok sa kung sino mang nagtitrip sa amin. Pero ang nabungaran niya ay si Melay. Nakatayo ito roon pero nakapikit. Nakataas pa ang kamay nito, kumakatok pa sa hangin. Agad itong nilapitan ni Shannon at ginising. At nang magising naman si Melay, bigla siyang sumigaw. Nagpanik na parang hindi kami kilala. Huwag daw kaming lalapit, umalis daw kami, sabi niya. Tingin ko nga noon, may nabulabog pa kaming kapitbahay. May sumigaw kasi sa amin ng hoy, parang sinasaway kami. Matagal din bago nakalma si Melay. Dumating din naman agad yung guard at sinabing may nag-complain daw sa amin na kapitbahay dahil sa ingay namin. Agad naman akong nagpaliwanag nun. Kako, nananaginip yung kasama namin, kaya todo hingi kami ng dispensa nun. Nang makaalis na yung guard, ay doon pa lang namin natanong si Melay. At ito yung kwento niya. Nakatulog daw siya noon sa sala. Tapos na naginip siya. Akala daw niya totoo. May lalaki daw na tumatawag sa kanya. Parang yung manager daw namin kasi naka-blue pa yung suot. Tinatawag daw siya nito na pumasok sa warehouse. Doon daw mismo sa supermarket kung saan kami nagjo-duty sa Tagaytay. Pero nagtataka raw siya kung bakit naka-blue yung suot. Nagpunta raw sila sa dulong aisle. Doon na raw naging weirdo ang lahat. Ngumiti daw at tumitig lang sa kanya nang nakakatakot yung manager. Takot na takot daw siya nun, kaya tumakbo siya. Pero hindi raw siya makalabas kasi puro pintuan yung nakapalibot sa kanya. Kaya ang ginawa raw niya, kumatok siya ng kumatok sa bawat pintong matatakbuhan niya. Pero hindi pa rin daw siya makalabas. Basta nakatitig lang daw sa kanya yung lalaki. Nakangiti pero feeling niya ay palapit ito ng palapit sa kanya. Hanggang sa ayun na nga, nagising na lang daw siya na kami na ang nasa harapan niya. Napatingin ako kay Daniel. Siya man ay nakatingin din pala sa akin. Sakto kasi kay Mela yung nakita namin. Hindi mo alam na ginising tayo ni Hana para lumipat ng kwarto natin? Nagsiselfone ka pa nga nung nakatulog ako sabi ni Shannon. Sabi naman ni Melay, hindi raw. Basta ang alam niya, sa couch lang siya nakatulog habang nanunood.
Sir Kira, tingin ko nung gabing yon, lahat kami ay nahirapang makatulog. Dahil bukod sa wala kaming gana lahat, muntik pa kaming malate. Bawal yun sa observation team. May minus points kahit isa lang ang malate. Kaya kung 6 kaming malate, lahat kami ay may minus points sa store na yon. So naisipan kong tanungin si Daisy about dun sa lalaking nakaasul na uniform. At ang sabi niya, sabi-sabi lang naman daw to sa store nila. Pero taga Batangas daw yung lalaki na yon. Tapos yung asawa niya ay doon sa store na yon naka-assign. Hindi niya raw sinabi sa asawa niya na dito siya na-assign para mag-observe. Tapos nakita niya raw yung asawa niya na mayroong ka-holding hands doon sa warehouse. Nung ipagtanong niya ay sinabing magjowa nga raw yung dalawa. Kaya naman kinumpronta niya raw yung dalawa nung mag-uwian na. Hindi naman daw nag-deny yung babae. At doon na nga nagkabistuhan. Natanggal sa trabaho yung dalawa. Si Sir naman na galing sa ibang branch, nagpakamatay daw. At mula noon, sabi-sabi na may nagpapakita nga daw dyan sa warehouse. Hindi naman daw naniniwala si Daisy doon kasi hindi pa niya nakikita. Kaya tinanong ko siya kung gusto ba niyang makita. Sabi niya, naku, wag na. Ayoko nang magulo ang buhay ko. Madalas kasi mag-isa lang ako dito. Nung araw na yon, pinamisahan ni Melay ang kanyang sarili, pati na rin ang kaluluwa ng lalaki na yon. Akala namin tapos na, pero sa mismong transient house naman na tinutuluyan namin, ay mayroon pa pala. So last night na namin to. Kinabukasan ay magbabiyahe na kami pabalik ng Laguna. Nag-iinuman kami nun. Light beer lang naman para i-celebrate ang tagumpay ng team namin na siyang nakakuha ng pinakamataas na marka galing sa store supervisor. Mga 11 PM na nito. Nagkwento si Hana na may mga nawawala daw siyang gamit tulad ng paborito niyang pabango, suklay at ultimong shampoo na baon niya nawawala rin. Since ako ang kasama niya sa kwarto, napareact ako. Uy, hindi ako yun ha. Hindi ako kolekto ha. Sabay tawa ko. Pero ma'am, ako rin nawawalan ng gamit. Pati nga yung isang SIM ko na ginagamit ko na ipinatong ko lang saglit sa bedside table. Paglingon ko wala na. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko na parang may kumuha. Kaya nga napalingon pa ako bigla nun Sabi ni Shannon. Kala ko burara lang ako. Nawawala din kasi yung libro ko. Pati na yung silver na bracelet ko. Kala ko nga pinagtitripan ako nitong si Daniel Ikaw pre, anong kayong nawawala sa'yo? Sabi naman ni Ethan. Yung ibibigay ko sana kay Ma'am Suki na libro din. Sabi mo kasi mahilig sa libro si Ma'am Sabi ni Daniel. Ikaw Melay, may nawawala rin ba sa'yo? Tanong ko. Wala naman po ma'am. Sa'yo ba ma'am? Balik na tanong niya sa akin. Sa pagkakaalam ko parang wala din naman. Sabi ko. So imbis na celebration lang ang mangyari, naghanap patuloy kami sa buong bahay. Hindi naman kami maingay nun. Wala din kaming music. Pero nagulat pa kami nang katukin ulit kami ng gwardya. May noise complaint daw ulit sa amin. Teka kuya, sa amin ba talaga yan? Di naman kami maingay Wala nga kaming music Hindi kami nag-iingay. May hinahanap lang kaming mga gamit. Sabi ko sa guard. Dito daw po kasi yung ingay sabi nung tumawag ma'am base ho sa nakikita namin mga alap. Pakisuyo na lang din ho. Huwag na lang din ho kayong mag-ingay. Salamat po. Sabi pa ng gwardya na halatang inis din. Sabay alis. Sabi ko, ipagpabukas na lang namin ng paghahanap. Gabi pa naman kako kami babiyahe. Kaya magsitulog na lang muna kami. Sumunod naman ang mga kasama ko sa akin. Mga 2 oras ang lumipas. Nagising na naman kami sa katok sa pinto sa labas. Sabay pa kaming bumangon ni Hana. Kasunod sina Ethan at iba pa. Pupungas-pungas pa kami nun. Si Kuya Guard ulit ang napagbuksan namin. Magandang gabi ulit ma'am. Makisama naman po kayo. May mga nagpapahinga na po ng oras na to. Sabi ng guard. Kuya, kabilang kami dun sa nagpapahinga.
Hindi ba obvious sa inyo? Sabi ni Daniel. Sir, ang lakas daw po ng sound nyo rito eh. May naghihiyawan pa raw. Sabi pa ni Manong guard. Bas wala kaming music dito. Kahit pumasok ka pa sa loob, wala kaming speaker. TV lang ang meron dito. Hawakan mo pa kung mainit, sige. Tatanggapin namin yung pagkakamali namin at yung bintang mo. Sabi ko. Ginawa naman yun agad ng guard. At sa itsura niya, hindi ko masabi kung nahihiya siya sa amin o inis din sa kung sino man yung tumatawag sa kanila ng 10 oras ng gabi. Bali ang caretaker pala ng transient house na yon taga Batangas pa. At napunta lang sila after makaalis ng umuupa sa bahay na yon. Kaya nga nung time na yon, wala talaga kaming matawagan na maaaring magsalba sa amin. Ano bang ginagawa niyo sa mga batang yan? Babalik-balik kayo ah. Isang may edad na lalaki ang lumapit sa amin. Patangkad siya at sa tayo niya, parang ang lakas ng authority ng pagkatao niya. Good evening sir, may complaint po kasi kina ma'am. Maingay daw po at may naghihiyawan pa. Pero itinatanggi po nila ma'am tsaka wala din po kasing ebidensya. Sabi pa nung guard, nakakakamot-kamot sa ulo niya. Sino nag-complain? Tanong nung may edad na lalaki. Yung katabing bahay daw po sa kaliwa nila. Sabi nung guard. Kanina pa ako nandito sa terrace ng bahay ko at wala akong naririnig na kahit na konting ingay na nagmumula sa bahay na to. At isa pa, matagal nang walang tao dyan sa katabing bahay na yan. Kaya sinong tatawag sa'yo? Sabi ng lalaki. Hindi nakasagot ang guard. Kakamot-kamot ang ulo na nanghingi ng pasensya sa amin at saka umalis na. Sa susunod na uupa kayo ng bahay, wag na kayo dito sa bahay na ito. Kaya nga umalis yung kapitbahay niyan dahil sa mga hindi maipaliwanag na ingay dito. Sabi ng may edad na lalaki at saka umalis na rin. Sir Kira, puno man ng tanong ang mga utak namin ng mga oras na yon, wala na ring nagtanong sa amin sa umalis na lalaki. At ni isa man sa amin wala nang nakatulog ng gabing yon. Nagstay na lang kaming lahat sa kwarto na inuukupan namin ni Hana hanggang sa mag-umaga. Hindi na rin kami nagpaabot pa ng gabi roon. Nag-decide na kaming mag-empake at umalis na rin. Pero bago kami umalis, doon namin nakita yung mga nawawalang gamit namin. Misteryo man yun sa amin, pero hindi na namin inalam kung ano pang meron. Basta charge to experience na lang ulit. Hanggang dito na lang Sir Kira, hanggang sa muli po. Naka-attach nga pala dito yung libro na ibinigay sa akin ni Daniel. And siya na nga rin po pala ang napangasawa ko. Pero matagal pa bago naging kami. Ibinigay niya raw sa akin yung libro na yon dahil mukha daw may bumabagabag sa akin palagi. Hindi niya kasi alam yung mga nangyari at pinagdaanan ko bago siya dumating sa buhay ko. Maraming salamat po ulit sa pagbasa Sir Kira. More power sa iyo at sa iyong mga kiraras.